Sawadika! Welcome to Thailand! Nito lamang Agosto, ipinasyal namin kayo sa magaganda nitong mga tanawin. At ipinatikim ang masasarap nitong pagkain. Aloy! Sarap! Sakay! Sarap talaga! Matapos naming galugarin ang capital city ng Thailand, ang Bangkok, at mga karatig probinsya nito, tumulak naman kami ng Devil's Island o Koh Tarutao para sa pagsisimula ng pinakamalaking reality show on Philippine television, ang Survivor Philippines. Papayag ka bang tumira sa isang pagkalayo-layong isla sa loob ng 39 days kasama ang 17 pang mga nilalang na hindi mo kilala at talaga namang kakaiba ang personalidad? Ito ang Survivor Philippines dito sa Thailand. Ano nga ba ang nag-udyok sa mga castaways na sumali rito? Kasikatan o 3 milyong piso? Survivors, welcome to Koh Tarutao! Pare-pareho kayong mga katulong na mga pangit at bobo! Kung noon, mga telenovela at telefantasya ang panghimagas ng mga Pinoy pagkahapunan, Captain Barbel! sa nakalipas na mga taon, may bagong uri ng panuorin na inihain sa telebisyon. Extra. Reality shows. Tagisan ng galing ang mga contestants para makuha ang premyo. Pero sa proseso, ipinapakita rin lahat ng kanilang paghahanda. At mas nakikilala ang tunay na ugali o kulay ng mga kalahok. Watch out! Wala ring nakakaalam ng eksaktong kalalabasan ng mga reality shows dahil hindi tulad ng mga soap opera. Wala itong sinusundang script. Reality show kasi dapat simulation lang yun ng reality. Lalagay mo sila sa isang environment. Pero sa kaso sa Pilipinas, ang ino-offer ngayon ng mga reality shows ay halo ng mga motifs at terms ng telenovela. Ang pinaniniwala ang nagpasimula ng trend na ito sa telebisyon, ang mother of all reality shows, ang Survivor. Nagsimula ang konsepto ng Survivor sa Sweden noong 1997, nilikha ni Charlie Parsons at pinamagatang Expedition Robinson. Dito ipapadala sa isang tagong isla ang 16 na kalahok o castaways. Mamumuhay sila sa limitadong gamit at pagkain. Kada linggo, nagbobotohan ang mga castaway kung sino ang matatanggal sa grupo. Hanggang matira na lang ang nag-iisa o sole survivor. Simula nung sumikat ang Expedition Robinson sa Sweden, nagkaroon na ito ng 42 versions worldwide. Hanggang sa nakilala na ito sa pamagat na Survivor na i-franchise ng Amerika. At ngayong 2008, inihahatid ng GMA Public Affairs ang Pinoy version nito, ang Survivor Philippines. Bakit natin kinuha ang Survivor? Well, una-una po, ito yung #1 na reality show sa buong mundo. Since #1 na network tayo, ma'am, parang nag-follow pa na tayong gagawa ng Philippine version ng programang ito. Ang Survivor ang pinakasikat na reality TV program sa buong daigdig, kung saan-saan na ito isinagawa. Sa Amerika, sa iba't ibang mga bansa ng Europe, pati na ang ilang bansa sa Asia. Kabilang na ang Pilipinas, kung saan nag-shooting ang Survivor France. Pero ngayon lang isasagawa ito ng isang Philippine TV network. At ang napiling lugar ng GMA,
Southern Thailand. Ito ang Kota Rutao o Devil's Island sa probinsya ng Satun sa Southern Island. Dati itong tapunan ng mga bilanggo ng Thailand. Ang dami-daming magagandang isla sa Pilipinas. Bakit nyo nga ba kinailangan pang dalhin itong Survivor Philippines sa Southern Thailand? Bakit hindi na lang sa Pilipinas? Ma'am, kasi part ng franchise na rules na pag kumuha ng isang bansa ng franchise ng Survivor, kailangan niyang i-mount yung programa sa ibang bansa para po yung mga contestants nila, yung mga castaways nila, wala sa comfort zone nila. Hunyo pa lang, sinimulan na ng staff ng Survivor Philippines ang paghahanda sa isla. How difficult it was to mount it in a very remote island, in a foreign country where practically no one speaks and understands English. Nahirapan sila mag-communicate sa mga local na counterparts namin. Tapos pangalawa, dahil malaki yung budget ng show, kailangan namin paliitin ng manageable po yung mga gastos namin. Hindi biro ang pumunta sa pagkalayo-layong islang ito. Pang-survivor din ang daan, papunta roon. Mula Bangkok, biyaheng 1 oras sa eroplano papuntang Phuket. Mula Phuket, sasakay ng van ng 6 na oras. Mula sa isang pier sa probinsya ng Satun, kinakailangan mong sumakay ng speedboat ng 1 oras papunta sa isla. Pagdating ng isla, dump truck lang ang pwede mong masakyan. Samantala, milyones ang ginastos para lang sa props at set. In place na yung mga obstacle course na kasama o dadaanan nila dun sa unang-unang challenge na mga castaways. So, ang pagkakaintindi ko, yung first challenge daw, may element of water, fire, earth, etc. At kailangan nilang i-overcome itong mga obstacle courses na ito. Ito ang Tribal Council, ang huling destinasyon ng mga castaways. Dito pa lang, 2 milyong piso na ang nagastos para maitayo ito. Sa tulong ng humigit kumulang 120 na crew at staff ng Survivor Philippines, unti-unting nabuo ang isa na siguro sa pinakamakasaysayang reality show sa Philippine television. We are so pleased that everybody is really behind the format, a very professional team, and I can see that it's going to be a very, very good show. So it's just great. Tila handa na ang lahat. Hinihintay na lang ang pagdating ng 18 castaways.